Sunod na putok ng baril ang bumulabog sa mga motorista sa NLEX sa Bocaue, Bulacan kanina. 3 sugatan sa engkwentro ng mga pulis at hinahabol nila mga miyembro umano ng robbery hold-up group. Ang iba pang detalye, abangan mamaya. Kabilang po si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa 11 inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Kagnay po yan ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa training sa Aurora. Saksi si Marie Zumad. Pahigit 2 linggo matapos ang trahedya sa Aurora na kumitil sa buhay ng Ateneo de Manila basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, inilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 11 pangalan na inarekomenda nila sa DOJ na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Sa Section 14A ng naturang batas, may pananagutang kriminal ang mga aktwal na nagplano o lumahok sa hazing kung nagresulta ito sa pagkamatay. Dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Inirekomendang ireklamo ang nagbitiw na head coach na si Tab Baldwin at 10 pang miyembro ng coaching staff, student manager, physical therapist at mga utility o ball boy. May 3 elementong bubuo sa Anti-Hazing Act. Una, ang physical o psychological suffering. The victims are exposed to hazardous open sea environment characterized by ripped currents, strong waves, and varying sea depths. This one is very clear as there is the presence of death of 2 individuals. This is a clear case of physical suffering under the law. Pangalawa, ito ay prerequisite para matanggap o magpatuloy ang pagiging miyembro ng isang organisasyon. 20 athletes were present during the activity but that only 17 would eventually be in that final list submitted to the UAA. Meaning there would be 3 members eliminated, and it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or as a requirement for entrance into that list. At pangatlo, ang pisikal na aktibidad na pinagawa sa mga student athlete. Itinuloy pa rin daw ang aktibidad kahit nagpahayag ang 5 sa mga manlalaro na hindi sila marunong lumangoy. Tinanong niya ang mga players nila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. Mahirap dito ang paano mo tuturuan ng hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Ayon kay Secretary Remulla, maaari raw sanang naiwasan ang trahedya dahil lumalabas sa investigasyon ng CIDG na noong 2016 ay may kapareho na ring team building activity na nangyari na inorganisa si Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team kung saan may muntikan na rin daw malunod. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pinasasampahan ng reklamo. Hindi kasama sa inirekomenda ng CIDG na ireklamo ang universidad, pero hindi pa raw sila tuluyang absuelto sa kaso. We are just looking into the criminal aspect, but definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the 2 individuals. Ayon kay Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon, patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa trahedya. Kumpiyansa raw silang matitimbang ng patas ang lahat ng detalye ng insidente sa pamamagitan ng tamang proseso. Pinaninindigan din ng Ateneo ang commitment nito para isulong ang accountability at kapakanan ng kanilang mga estudyante, habang patuloy na pinalalakas ang mga reformang ipinatutupad nila para hindi na maulit ang trahedya. Humarap naman kanina sa National Bureau of Investigation ang presidente ng Ateneo na si Father Roberto Bobby Yap. Isinumite niya ang mga dokumento na pinasabina ng NBI. Ayon sa ating source, sinagot daw ni Yap ang mga tanong ng NBI agent on case, bagamat may ilang tanong na hindi niya direktang sinagot. Humarap din siya sa media pagkatapos. We have been since day 1 with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years.
Nauna nang humarap sa NBI si Tab Baldwin. Ayon sa source, 4 na tanong lang daw ang sinagot niya at isinumite na lang ang kanyang sworn affidavit. We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sangkot umano sa serye na nakawan sa Central Luzon ang mga suspect na nakaengkwentro ng mga pulis sa North Luzon Expressway. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, sa Bukawi Toll Plaza nagpang-abot ang mga pulis at ang mga hinihinalang miyembro ng isang robbery holdup group. Nauwi sa barilan ng operasyon ang mga suspect pawang sugatan at naitakbo sa pinakamalapit na ospital. Rinig na rinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuhang ito ng isang netizen sa southbound lane ng North Luzon Expressway pasado alas 5 ng hapon. Pagtapat nila sa toll plaza, kitang-kita ang mga uniformadong armadong lalaki. Na-corner na ng mga pulis ang sasakyan ng mga suspect. Sugatan ng 3 individual matapos mauwi sa barilan ang operasyon ng Police Regional Office 3 at mga miyembro ng mga umano'y robbery holdup group. Sangkot sa mga serye ng pagnanakaw sa ilang mini-mart sa Magalang, Pampanga at Victoria, Tarlac ang target ng kanilang operasyon. Nagsagawa sila ng backtracking at natunton ng mga pulis ang sasakyan na gamit nila sa krimen. Minanmanan ng mga pulis ang nasabing sasakyan simula kahapon at sinundan ng mga suspect hanggang sa direksyon ng Bulacan. Nagpapwesto ang PNP ng mga tao nito sa toll plaza sa tulong ng pamunuan ng NLEX. Nang makarating sa Bukawi Toll Gate ang mga suspect, doon sana sila lalapitan ng SWAT nang biglang magpaputok ang mga suspect. Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Sa CCTV na ibinigay ng Tarlac PPO sa GMA News, June 24 ng madaling araw, makikita ang van na pumarada sa tapat ng minimart at puwersahang binuksan ng roll-up door nito. Kita ang paggalaw ng mga suspect sa electric box ng naturang minimart para mapatay ang CCTV nito. Ito po ay isang resulta, no, ng ating matinding intelligence-driven operations at isang hot pursuit operations laban doon sa reported na mga suspects sa robbery incidents na nangyari po dito sa ating rehiyon. Makukonsidera raw na malaking grupo ang kinabibilangan ng mga suspect. Mga armado to at sila ay bumibiktima at lumalakad na walang mga armas at siyempre na-alerto sila dahil ang ating kapulisan ay nakapwesto na sa lahat ng exits ng NLEX at dito nga natin naabutan dito sa lugar na ito. Kinordon ng lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon at clearing operations ng mga otoridad. Pia, matinding pagsisikip ng trapiko ang idinulot ng insidente sa bahagi ng NLEX malapit sa Bukawi Toll Plaza. Ayon sa pamunuan ng NLEX, napilitan silang isara ang buong Bukawi Toll Plaza kaninang 5:55 p.m. hanggang 6:05 p.m. Pero binuksan din nila ito sa mga motorista nang malamang ligtas na magpatuloy ang kanilang operasyon. Sa mga oras na ito, Pia, mabilis na ang daloy ng trapiko dito sa NLEX. At live mula rito sa Bukawi Toll Plaza, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Muling niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao ngayong gabi. Naitala po ang sentro ng lindol sa dagat sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Mula po sa naunang iniulat na magnitude 6.6, ibinaba sa magnitude 6.5 ang lakas ng lindol ayon po yan sa PHIVOLCS. Naramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Jose Abad Santos hanggang Corondal City sa South Cotabato. Nagtakbuhan ang ilang mamimili at empleyado ng isang mall at sa Zamboanga City, nagpulasan patungong kalsada ang mga tao. Nakitaan din ng malaking bitak ang pader sa isang mall. Tumanggi po ang developer ng online game na Gorebox na humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban City. Dismayado po rito ang chairperson ng komite na si Senadora Risa Ontiveros kaya magpapatulong daw siya sa German Embassy para makadalo ang developer. Saksi si Rafi Ima.
Sinisiyasat ngayon ng mga investigador ang 8 anggulo ng CCTV ng San Jose National High School. Doon naganap ang pamamaril ng mga estudyanteng edad 14 at 15 na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela. Nakunan daw ang pagpasok ng 2 minor de edad na suspect pero hindi na nakita ang kanilang aktwal na pamamaril. Base sa report ng mga investigador, 21 basyo ng 9mm na baril ang kanilang na-recover. 16 naman ang live ammunition o mga hindi na iputok na bala. Isang spent case at 5 live ammunition naman ang nakita sa caliber 38 revolver na hawak ng kinasuhang minor de edad. Kanina, binalikan namin ang bahay ni alias Rod pero wala ang kanyang mga kaanak dito. Umalis daw ayon sa nagbabantay sa bahay. Ayon sa DepEd Region 8, out of danger na ang isa sa mga estudyanteng sugatan sa pamamaril nitong Lunes. Nananatili pa rin siya sa ICU. Patuloy naman ang psychological first aid para sa mga estudyante, guro, maging sa mga magulang. Ang mga guro kailangan ding sumailalim sa orientation para maobserbahan ng mga estudyante kapag bumalik na sila sa eskwela. Igo-oriented sila about the red flags, yung mga signs, symptoms, para kung meron man silang makita, kasi hindi yan agad-agad ngayon makikita lahat. It will take weeks, 2 weeks, and maybe months pa yung iba na magmamanifest. Para naman mapaigting ang seguridad sa paaralan, sisimulan na ng kontraktor na kinuha ng lokal na pamahalaan ng Tacloban ang pagpapataas sa bakod at paglalagay ng barbed wire sa taas nito. Sa Miyerkules, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa issue ng school shooting sa Tacloban. Isa sa pinadadalo ang developer ng Gore Box na pinaniniwala ang naka-impluensya sa isa sa mga namaril na minor de edad. Pero tumanggi ng dumalo ang developer na si Felix Philip na isang independent game developer na nakabase sa Germany. Dismayado rito ang chairperson ng committee na si Senator Risa Ontiveros. Magpapatulong daw siya sa German Embassy para mapadalo si Philip. Ayon naman kay Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, makikipagtulungan pa rin siya sa investigasyon ng mga otoridad. Dagdag niya, para sa isang adult audience ang Gore Box at hindi talaga para sa mga minor de edad. Kaugnay naman sa mga tanong tungkol sa safeguards at content, direkta na siyang makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga gadget ang natangay sa magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Davao City at Tagum City. Ang nahuli kam na krimen sa pagsaksi ni Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, isa-isang isinilid ng mga 3 lalaki ang mga gadget sa dala nilang lalagyan nitong Miyerkules ng madaling araw. Hindi na nila pinansin ang alarm. Kaya sa loob ng 2 minuto, nalimas nila ang mga gadget na nasa shelf sa isang shop sa Agton Street sa Barangay Toril proper, Davao City. Ayon sa Toril Police Station, 101 units ng mamahaling brand ng cellphone ang ninakaw. Nagkakahalaga ito ng mahigit 1.8 milyon pesos. Natangay din ang cash na aabot sa 24,500 pesos. Wala pang isang oras nang mangyari ang pagnanakaw sa Davao City. Nilooban din ang isa pang gadget store sa Barangay Magugpo East sa Tagum, Davao del Norte. Gumamit ng tools sa mga sospek para masira ang kandado. Nang maiangat ang roll-up door, 3 sospek ang pumasok sa tindahan. Mabilis na nalimas ng mga sospek ang mga gadget. Ayon sa Tagum City Police Station, aabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na gadget. Nakuha rin ng mga sospek ang 44,000 pesos na cash na kita ng tindahan. Inaalam pa ng mga pulis kung parehong grupo ang nasa likod ng magkahiwalay na insidente. Ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan ang 3 sakay na ambulansya matapos sumalpok sa isang SUV sa Quezon City. Ang ambulansya dumiretso raw kahit nakastop ang traffic light. Saksi si James Agustin. Mag-alas 2 na madaling araw kanina nang salpukin ng isang ambulansya na mabilis ang takbo ang isang SUV sa intersection ng Quezon Avenue at Ditwason Street sa Quezon City. Sa lakas ng impact tumagilid ang SUV. Bumangga sa center island ng ambulansya. Sa isa pang anggulo ng CCTV, pula ang traffic light sa westbound lane ng Quezon Avenue pero dire-diretso pa rin ang ambulansya. Nayupi ang harapang bahagi at nabasag ang windshield ng ambulansya. Napinsala rin ang driver's side ng SUV. Sugatan ng 3 sakay ng ambulansya, kabilang na ang 42 anyos sa driver at 2 niyang kasama. Ayon sa driver ng ambulansya, pauwi na sila sa Cavite matapos maghatid ng pasyente sa isang ospital sa Quezon City. Medyo mabilis ang pangyayari kasi
Bigla na sa sumulpot sa kanto. Kaya hindi na rin kinaya ng preno namin. Parang nablangko na rin kasi kami. Hindi naman napasin yung kung naka-stop ba o nakago. Hindi naman nasugatan ng mag-asawang senior citizen na sakay ng tumagilid na SUV. Papunta na silang trabaho sa Cubao na mangyari ang aksidente. Hindi siya nakasirena. Hindi ko in-expect na dire-diretso siya. Sa tuloy niya, tumatakbo siguro siya ng, sabihin natin, 60. Binangga niya kami nang hindi namin inaasahan. Kasi stop siya. Tuloy ang investigasyon ng QCPD Traffic Sector 1 sa nangyaring aksidente. Ako si James Agustin, ang inyong saksi.